Mga kapatid, magandang umaga muli. Dahil po'y namako na sa ating mensahe po sa umaga po ito. Actually, may kaugnay din po sa ating share ng ating pag-aaral sa Aklat po ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito po'y katungkol kay Abraham. Ang mga bagay na sinurrender po ni Abraham sa Diyos. Ano mga bagay na ginawa ni Abraham para maipakilala po niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang ating magiging basihan ay dito sa Gawa, chapter 7, 1-5. Basahin po natin. Then the high priest said, "Are these things so?" And he said, "Brethren and fathers, listen. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia." Para po sa kabatiran natin, ang Mesopotamia, sa kasalukuyang panahon, yan ang bansang Iraq. Ano po? Before he dwelt in Haran, and said to him, "Get out of your country and from your relatives, and come to a land that I will show you." Then he came out of the land of the Chaldeans and dwelt in Haran. And from there, when his father was dead, he moved him into this land in which you now dwell. And God gave him no inheritance in it, not even enough to set his foot on. But even when Abraham had no child, he promised to give it to him for a possession and to his descendants after him. So ito yung summary po na ibinigay ni Esteban sa mga kausap niya mga Hudyo. Na si Abraham, tinawag siya ng Diyos mula sa lupain ng Mesopotamia, doon po sa bayan ng Ur, kanya. Tapos siya pumunta sa Haran, ato namatay niya ang kanyang ama, iniwan niya yung kanyang lugar pumunta sa lupain ng Kanaan. At ito yung pinangako ng Diyos na ibibigay sa kanya, pero hindi na naging pag-aari. Ito yung naging pag-aari ng bansa na galing kay Abraham. So ito po ang ating pag-aaralan po sa umaga po ito. Ito paglalakbay ni Abraham. Pasilip po natin. Doon po sa galing sa lupain ng Ur, kanya yun ang Mesopotamia. Tapos pumunta siya sa Haran, naglakbay siya doon. Nung namatay ng kanyang ama, sila pumunta sa lupain ng Kanaan. Yun ang naging paglalakbay ni Abraham. Para makita natin yung magnitude ng ginawa ni Abraham, huwag natin isipin yung paglalakbay natin ngayon. No? Pag nilakbay natin yan sa panahon natin ngayon, maka isang araw lang na paglalakbay yan. 1,000 kilometers yan actually. Kasing layo ng mula ka sa Pasay, pupunta ka sa Leyte, 1,000 kilometers yun. Isang mahigit isang araw na paglalakbay lang yun. Pero kay Abraham, hindi siya araw yan. Ito yung taon na paglalakbay ni Abraham sa lupain po ng Kanaan. So, palang makita lang natin yung mga bagay na nilakbay ni Abraham mula sa lugar na pinanggalingan niya sa lupain ng Ur, kanya, o sa Mesopotamia. Magkikita po natin si Abraham. Siya ang ating ulira, ng example sa pananampalataya. Marami siyang giniba o sinurrender para maipakita niya ang pananampalataya niya sa Diyos. Actually, complete surrender. Complete surrender si Abraham sa kalooban ng Diyos para maipakita niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. So, complete surrender, makikita natin. Yan ang ginawa ni Abraham. Ngayon, tulad po na ating pinag-aralan kanina, kung gagawin natin ang gawa ni Abraham, tayo ay kanyang tunay na binhi. Gagawin natin ang gawa ni Abraham, sabi ng Panginoon, sa John chapter 8, verse 39, tunay na tayo binhi ni Abraham. Hindi ito nanggagaling sa lahi, kundi sa pananampalataya kanya. Dito sa Galatians chapter 3, verse 29, kapag tayo po ay magsimula tayo sa verse 26 hanggang verse 29, ito po ang ating mababasa. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay nabinautismong kay Kristo, ay binhi si Kristo. Walang Hudyo o Grego, walang alipin o Malaya, walang lalaki, babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo nga ay mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. In other words, kung gagawin natin ang gawa ni Abraham, tayo tunay na binhi ni Abraham.
Yun ang binasa natin kanina. The verse 39. Sa lagay sumagot sa kanya, si Abraham ang aming ama. Yun ang pagmamalaki ng mga hudyo. Sa kanya sinabi ni Jesus, kung kayo mga anak ni Abraham, ay gagawin niyo ang magawa ni Abraham. So hindi galing sa lahi yan, sabi ng Panginoon. Sa Galatians 3:29, kung kayo kay Kristo, kayo ay mga bini ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako kanya. So tayo tunay na bini ni Abraham, kung tayo susunod sa Ebanghelyo at mabautismohan, tayo tunay na bini ni Abraham. Ano bang sinurrender ni Abraham? It was a complete surrender, totoo yun. Pero ng mga iba-ibang mga bagay na sinurrender ni Abraham, na give up ni Abraham, para maipakita niya ang kanyang pananampalataya. So, just una, makita natin, sinurrender niya kanyang bansa. Isipin niyo ang mga OFWs, iiwanan nila ang Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Sa palagay niyo, madali yan? Mahirap na gawin niyo actually. Iiwanan ang pamilya mo at magtatrabaho sa ibang bansa. Pero yung ginawa ni Abraham, iniiwan niya ang kanyang bansa para sumunod sa Diyos. Binasa natin kanina. Sabi nito. At sa bungod si Esteban, mga Ginoo, mga kapatid at mga magulang, makinig kayo. Ang Diyos ng kalalatihan ay nagpakita kay Abraham na ating ama nung siya'y nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang inyong magkamag-anak. Mahirap gawin nyo. At pumunta ka sa lupain, ipapakita ko sa iyo. Isang lupain na hindi niya alam. In other words, hindi niya alam kung anong makikita niya doon. Hindi rin niya alam kung anong madadat niya doon. Na magkagayo, umalis siya sa lupain ng Magkaldeo at nanirahan sa Haran. At mula noon, pagkamatay ng kanyang ama, ay nilipat siya ng Diyos sa lupain ng inyong tinitirhan ngayon. Ito sa lupain ng Israel, lupain ng Canaan. So, iniwan ni Abraham ang kanyang bansa upang sumunod sa Diyos at pumunta sa lupain ay pinakita ng Diyos na hindi niya alam kung anong klaseng lupain at wala rin siya alam kung anong kanyang dalat na. Kung tayo rin ay katulad ni Abraham, actually, si Abraham hindi siya taga roon eh. Iniwan niya ang bansang yun para pumunta sa lupain na pinakita sa kanya ng Diyos. Tayo, kahit ganito lang ang Pilipinas, gusto natin ang Pilipinas. Sabi nga ng isang announcer, wala nang ibang magandang bansa para sa Pilipino, kundi ang Pilipinas, ito yun. Nga naman ang reklamo natin kubinsa. Pero ang ating tunay na pagkamamayan ay sa langit. In other words, eventually, pupunta tayo sa langit. Dahil doon talagang tahanan natin. Sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay iniintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Sa Goa chapter 5 verse 29, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip sa mga tao. Dahil yun talagang ating pupuntahan sa langit. So dito sa lupa, tayo ay temporary lang. Katulad din ni Abraham. Kahit sa lupa ay pinakita ng Diyos kay Abraham, temporary lang si Abraham doon. Hindi yan talagang hinahanap ni Abraham. Pero sumunod siya sa Diyos. Tayo rin gano'n. Ang ating talagang bayan ay ang langit. Pansamantala lang tayo sa lupang ito habang tayo buhay. At pag sinusunod tayo sa Diyos, kaysa sa mga tao, dadalhin tayo ng Diyos sa langit. Yun ang ating tunay na bayan. Dahil kapag dito sa lupa, tayo po yung mga turista lang, pilgrims. Pansamantala nakatira. Dito po sa Hebrews chapter 11 verse 8. Ano ba ang hinahanap ni Abraham? Ibasahin natin. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ng kanyang pupuntahan. Ang lahat ng mga itinamatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo mga yun ay kanilang natanaw at binati. Kailang ipinahing na sila ipaw mga dayuhan at mga lalakbay sa ibabaw ng lupa. Si Abraham alam niya yun. Siya'y sumunod sa Diyos. Dahil alam ni Abraham, hindi siya taga-lupa. Pasamantala lang sa lupa kanya. Anong hinahanap nila? Yung lungsod ng Diyos kanya. Yun ay sa langit. Tayo mga Kristiyano, ganun din tayo. Pasamantala lang tayo dito sa lupa. Hindi tayo taga rito.
Sabi nga ng Panginoon, kayo'y sa sanglibutan, pero hindi kayo taga sanglibutan. Ganyan. Ang ating pagkamamayan ay sa langit. Pagka tayo pasamantalang tumitira sa isang lugar, hindi lahat ng mga bagay dala natin. Kailangan lang natin yung kailangan natin. Dahil ang tunay na tahanan natin ay sa langit. Katulad natin si Abraham. Si Abraham ay pilgrim, pasamantala lang sa lupa. Alam niya yun. Hindi yan ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya ay pangakong lupain ng Diyos sa kanya, hindi lupain ng Kanaan, hindi man niya tinanggap yun, hindi sa langit na hinahanap niya. So kung tayo po ay pinili ni Abraham, nandun ang ating kaisipan. Hindi tayo taga-lupa, pansamantala lang tayo dito. Pilgrim lang. Manlalakbay. At ang ating tunay na tahanan ay sa langit. Nung si Abraham po ay umalis sa kanyang bayan, anong iniwanan niya? Ang kanyang mga kamag-anak, sila hindi tapat sa Diyos. Isang bagay, kaya inalis ng Diyos doon. Mapasinin po natin, nung naghahanap ng asawa, si Isaac, at nagutos si Abraham na pupunta sa lupain ng kanyang mga kamag-anak. Later on, si Jacob naman, ganoon din. Si Rachel, na kanyang talagang gusto niya, dinala niya ang Diyos-Diyosan ng kanyang ama niya. Kung sila yung mga tao naglilingkod sa mga Diyos-Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos. Magkikita natin sa panahon natin yung katulad ni Abraham. Ang ating kaaway, minsan, ay nasa ating mga sangbahayan. Itong sabi sa Matthew chapter 10, verse 36. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasangbahay. Kaya si Abraham, iniwanan niya ang kanyang mga kamag-anak. Dahil ang kanyang mga kamag-anak ay hindi sila sumasamba sa Diyos. Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Ginibab ni Abraham yun. Sinurrender niya ang kanyang mga kamag-anak para sumunod sa Diyos. Dahil alam ni Abraham ang kanyang mga kamag-anak, hindi niya kaibigan pagdating sa Diyos. Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Ito sa Joshua, chapter 24 verse. Sinabi ni Joshua sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel. Ang inyong mga ninunoy na naninirahan ng unang panahon sa kabila ng ilog, ganyan, sa kabila ng Euphrates River. Si Terah na ama ni Abraham at ama ni Nacor, at sila nililigot sa ibang mga Diyos, ganyan. So, katulad natin si Abraham. Willing tayo give up ang ating mga mahal sa buhay kung hindi sila sumusunod sa Diyos. Susundin natin ang Diyos kaysa sa ating mga mahal sa buhay. Si Abraham, iniwanan niya para lang siya maging tapat sa kanyang Diyos. Kaya nung lupain na kanyang pinanggalingan, hindi sila tapat sa Diyos. Kasi pag pinag-aaral natin yan, ina-assume natin na itong mga kamag-anak ni Abraham ay tapat sa Diyos. Hindi. Hanggang sa panahon na si Abraham ay nasa lupain na ng Kanaan, hanggang sa panahon ni Jacob o ni Isaac, ganun pa rin sila. Sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, sinurrender ni Abraham ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak kanya para lang siya sumunod sa Diyos. Kung sabi ni Abraham, hindi ko po maiwanan ang aking mga kamag-anak kanya. Hindi ko po maiwanan ang aking pamilya. Hindi siya susunod sa Diyos. Di ba? Pero para makasunod siya sa Diyos, ginibap niya na mahalagang relasyon niya sa buhay para siya maging pakita niya na siya tapat sa kanyang Diyos. Sinurrender niya kanyang sariling kakatulan. Si Abraham ay meron siyang sariling kakatulan bilang tao. Biligyan tayo ng kalayaan ng Diyos na humatol para sa ating sarili. Meron tayong free will. Tayo lang po ang mga nilalang ng Diyos na ganoon. Yung mga hayop, wala silang ganoon. Tayo lang. Tayo lang ang merong kalayaan na mag-isip para sa ating sarili. Meron tayong kalayaan na pumili para sa ating sarili. Tayo lang yun. Yun ay karapatan na binigay sa atin ng Diyos. Nirespeto ng Diyos yun eh. Pero sasagutin natin sa Diyos yung anumang bagay na ating pipiliin. Gawa lang ating kalayaan na binigay sa atin ng sinurrender ni Abraham yun. Yung kaya sariling kaisipan at sarili niyang judgment sa mga bagay-bagay, ginibap ni Abraham yun. Ang pag-surrender ni Abraham ay ang lubusang pagtitiwala sa sinasabi ng Diyos at sa mga kaparaanan ng Diyos. Yan ang ginawa ni Abraham. Iniwan niya yung sarili niyang kaparaanan at kaisipan. Nagpailalim siya
sa salita ng Diyos at sa kaparaanan ng Diyos. So, pag ang Diyos ay nagsalita, sumunod lang tayo. Hindi tayo aasa sa ating sariling kahatulan. In other words, ang ating kahatulan ay naaayon sa kahatulan ng Diyos. Nagpapailayan tayo doon sa kanyang kahatulan. Yan ang ibig sabihin ng salitang meek. Bisa tinasabing maamo kanya. Katulad lang ng aso yan. Ang aso may ngipin yan naaangkat yan. Pwede kanya kagati. Pero hindi kanya kakagati. Dahil nagpapailalim siya sa'yo. Yung pag nanasa kanya kagati, hindi niya gagawin niya. Dahil nagpapailalim siya sa'yo kanya. So si Abraham, ganun din siya. Iniwan niya ang kanyang sariling kaisipan, kahatulan, at nagpailalim siya sa kahatulan ng Diyos. Katulad ni Noe. Si Noe, nung panahon ni Noe, katawa-tawa si Noe, o si Noah. Siya gumawa ng isang malaking barko sa ibabaw ng bundok na walang tubig. Sipin natin kung tayo si Noah, si Noe, at ginagawa mo yun na walang ulan, anong sasabihin sa ilang tao? Depress yata si Noah kanina. Anong ginagawa niya? Napakalaking barko niya, ganyan. Bakit niya ginagawa? Si taas na bundok na walang tubig at walang ulan. Pero bakit ginawa ni Noe? Katulad ni Abraham, siya nagpakilalim sa kahatulan ng Diyos. Naniwala siya, basahin natin. Sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Walang senyales, wala. Ay pinakinggan ng babala at gawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sangbahayan. Sa pamagitan nito ay natulan niya ang sanglibutan at siya naging tagapagman ng katwirang ayon sa pananampalataya. In other words, isa sa niligtas ng Panginoon nung sinapako sa krus. Bakit? Sumunod siya sa Diyos. Hindi niya kunestyon. Panginoon, ano ba naman pinagagawa mo sa akin? Wala namang baha. Ito'y nasa taas ng bundok. Anong gagawin ko dito? Kaya naniwala si Noe. Nagpailalim siya sa katulad ng Diyos. Walang pagdududa, walang question. Gawa siya ng daw katulad ni Abraham. Walang question, walang tanong. Sila'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung Philippians chapter 1 verse 9. Idinadalayan ko ng iyong pag-ibig o pagmamahal ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Upang inyong makilala mga bagay na magaling at kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Ano yung mga bagay na magaling? Yun ang salita ng Diyos. Hindi mga bagay natin iniisip. Isipin po natin ang ating kaisipan, matalinong tao eh. Tingnan nyo ang tagumpay, progresyo ng nakikita natin. Matalinong tao, ito isipin natin. Pero meron pa rin kakulangan. Hindi pa rin natin tayo umaasa sa ating sariling kaisipan. So tayo po ang ating pangunawa, sasagana tayo sa kaalaman. Ito'y sa salita ng Diyos. At ito'y ating unawain Kanya. So sa ating pangunawa, tayo nagpapailalim sa kalooban ng Diyos. So sinurrender ni Abraham yun eh. Kailangan din natin isurrender. Huwag tayo umasa sa ating sariling kahatulan lamang. Maraming desisyon ang ginagawa sa mundong ito. Minsan din natin iniisip, kung anong sasabihin ng Diyos kung gagawin mo yun. Yung ba yung isang Diyos yung papayag, kung gagawin mo ito, hindi natin iniisip yun eh. Pero kailangan natin ilagay ang ating mga kaisipan kung anong kagustuhan ng Diyos. Kung anong kalooban ng Diyos sa mga bagay-bagay na ipinakikilala niya sa atin. Sinurrender din ni Abraham ang kanyang personal na karapatan for the interest of peace. Ito po yung nangyari sa panahon na si Abraham pa lang noon, saka si Lot. Sila nakatira sa isang lugar. Pero dahil sila biniyaan ng Diyos ng maraming mga hayupan, hindi na sila kasya. So may mga pastol si Lot, may mga pastol si Abraham. Nag-aaway sila. Dahil po, hindi na sila kaya ng lupahin. So ito makita natin, basahin po natin. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abraham at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Hindi mismo si Abraham at si Lot na nag-aaway, yung kayo ng mga pastol tayo.
Ang Cananeo at ang Perizeo ay naninirahan noon sa lupain. So, imagine natin ang lupain na yon, apat na partido nandoon. Yung kay Abraham, yung kay Lot, yung mga Cananeo at mga Perizeo, andun sila lahat. Naglalaban sila doon sa lupain. So, nagkakaroon ng stress sa pagitan ng mga pastol ni Lot at pastol ni Abraham. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatanuhan niya. Maging ating mga pastol sapagkat tayo magkapatid. Hindi sila magkapatid sa literal na paraan. Dahil si Lot ay pamangkin lang ni Abraham. Sila ay magkapatid dahil sila ay pareho lahi. Kanya. Hindi ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo nasa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo nasa kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. Kanya. Kung ano mangyayari dito kung pinres ni Abraham ang kanyang personal interest. Hindi, dito ako kanya. Mag-aaway sila, di ba? Hindi lang personal interest ang pinahira ni Abraham. Kung di interest sila dalawa kanya. So, may walay kanya. Kung saan ka pupunta, kung kaliwa ka, pupunta ka sa kanan. Kung pupunta ka sa kanan, pupunta ka sa kaliwa kanya. Sinurrender din ni Abraham yun kanya. Hindi lang makikita ang kaisipan ni Abraham. Willing to sacrifice kahit ang kanyang sariling karapatan kanya para magkaroon lang ng kapayapaan. Hindi ito pinag-uusapan sa kalooban ng Diyos. Hindi mga personal na karapatan lang. Sinacrifice ni Abraham para magkaroon lang kahit tayo ng kapayapaan kanya. So yun ang makikita nating isang bagay na sinurrender ni Abraham. Sa ating pagkakaisa bilang magkakapatid, ganoon din sa mga bagay na kalayaan. Yan yung pinag-uusapan doktrina ng Panginoon. Yung mga kalayaan na pwede natin gawin. In other words, pwede mong gawin, hindi ka nagkakasala. Kung isa sinasakripisyo rin natin yun for the sake na magkaroon tayo ng pagkakaisa ng kapayapaan. Dito po sa Efeso, ika-4 na kabanata, sa ika-3 talata, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa baklod ng kapayapaan. Hindi tayo katulad ng ibang denominasyon. Bisan, meron silang pagkakaisa. Oo, totoo yun. Tinatakot sila. Hindi gano'n. Ang ating kapayapaan ay galing, ang ating pagkakaisa ay galing sa kapayapaan. Doon ang galing bunga ng ating pananampalataya. Yung 1 Corinthians 8 and 9. Subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyo ito ay maging katitisuran sa mahihina. Sapagkat kapag nakita ko ng iba, nakisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, ikaw ay nagtataglay ng kaalaman, hindi kaya sila magkadya na kumain sa mga bagay niyain sa mga Diyos-Diyosan. Yang mahina, kailang pagbunhi. Ito pong problema ito sa pagitan ng mga Hudyo-Kristiyano at mga mga Kristiyano. Yung mga Hudyo-Kristiyano, wala silang pakialam sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila naniniwala doon. Pero yung mga Intil, galing sila sa dating pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kahit naging Kristiyano na sila, meron pa rin silang damdamin laban doon. Kaya ano mga bagay na may kaugnayan sa Diyos-Diyosan, hindi nila gagalawin. So makikita ng mga Intil na Kristiyano, yung mga Diyos-Kristiyano na kinakain nila yung mga pagkain na galing sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, na ipinagbibili sa palengke, masasaktan ka niya yung mga Intil kanya na Kristiyano. So huwag na lang kayo kumain. Yun ang sabi ni Pablo. Kaya sa pamagitan ng inyong kaalaman, ay napahamak ang mahina, at ang kapatid na dahil sa kanya, na sa kanya namatay si Kristo. Kaya sa pagkakasala laban sa mga kapatid, at sa pagsugat sa kailang mahinang mundi, ay nagkakasala kayo sa laban kay Kristo. Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne, upang ako'y huwag makapagtisod sa aking kapatid. Kasi yung mga pagkain na niyahin sa Diyos, yung mga sobra, pinagbibili sa palengke yun. So sabi ni Pablo, wala lang kakain ng karne kanya. Baka naman galing yung pagsamba sa Diyos, makita ko ng kapatid na mga Intil na mahina pang pananampalataya, matitisod pa siya dahil sa akin kanya. So huwag na namin kumain. Minsan ganun tayo mga Kristiyano, yung mga karapatan natin na pwedeng gawin, yung walang gagawin. Para sa kapakanan ng mga kapatid na mahina sa pananampalataya. Isang halimbawa, minsan naging isi mga bagay-bagay na hindi naman galing sa ating galing sa sinasabi ng Diyos. Kasi isakripisyo mo lang yan. Hindi ka mamamatay kung hindi mo gagawin.
At hindi ka rin naman mapaparusahan kung hindi mo gagawin. Ganyan. So, ganoon si Abraham. Kita natin. Kahit ang mga bagay na karapatan niya, willing siyang i-give up. Sa Romans 14 verse 19, kaya sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay ng mga pagpamatibay sa isa't isa. Huwag nating i-press ang ating sarili kalooban na magkakaroon ng problema yung mga kapatid. Huwag gawin nyo. Pagka ginawa natin yan, magkakaproblema yung kapatid, mga kapatid. Magkakaroon ng pagkakabuwag-buwag dahil sa iyo. Kaya si Abraham, hindi niya ginawa yan. Ginibap niya kanyang personal na karapatan. Ano pa sinurrender niya? Ang pinakamahalaga sa kanya. Nung panahon na ito na inutos siya ng Diyos, si Ishmael, na anak niya kay Hagar, pinalayas na ng Diyos. So natitira na lang niyang anak ay si Isaac. Isipin natin yun. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, kay Isaac tatawagin ng iyong binhi, kanya. In other words, sa lahi ni Isaac, manggagaling ang ating Panginoon. Tapos, sa susunod na kabanata, sa Genesis chapter 21, sinabi ng Diyos kay Abraham, sa pamagitan ni Isaac, tatawagin niya ng binhi, kanya. Pagkatapos, sa susunod na kabanata, sa chapter 22, verse 1, ang sabi ng Diyos, kaya Abraham, iyain mo si Isaac na yung bugtong na anak, kanya. Kung ikaw si Abraham, anong gagawin mo? O the other hand, ito yung pangako ng Diyos, yung babasa natin. Kay Isaac, tatawagin niya yung binhi, kanya. Sa kabilang banda, pinaahin niya si Isaac, kung papatay mo si Isaac. Pero si Abraham ba'y tumanggi? Mahirap yun. Kahit sino sa atin, mga kapatid, hindi tayo willing na i-give up ang anak ko, lalo kung nag-iisa. Hindi si Abraham. Kasi basahin natin. Sa pamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin, sinagaling sa Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham. Dahil ang pananampalataya nagagaling sa salita ng Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, nagsubukin si Abraham, ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako, ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak kanya. Pag nababasa po natin ito, para nakikita rin natin ang Ama sa langit na ibinigay niya kanyang bugtong na anak, di ba? Na tungkol sa kanya ay sinabi, kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi. So mayroon pangakong Diyos kay Isaac. Itinuro niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhay ng Diyos sa isang tao at sa matalinagang pananalita siya muli niyang tinanggap. Ito ay hindi galing sa Diyos. Ito ay kaisipan ni Abraham. Dito natin makikita ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam natin kung ano nangyari. Hindi pinahintulutan ng Diyos na patayin ni Abraham si Isaac. Dahil di naman yung intensyon ng Diyos. Ang intensyon ng Diyos ay subugin kung ano talaga hanggang saan ang pananampalataya ni Abraham. Pinakita ni Abraham hanggang saan ang kanyang pananampalataya. Hindi niya ipinagkait si Isaac sa Diyos. Imagine natin ang dilemma ni Abraham. Sa bilang banda, ang pagmamahal niya kasi kay Isaac na kanyang bugtong ng anak. Sa kabilang banda, ang pagmamahal niya sa Diyos. Sino mas mahalaga? So isipin mo natin yung mga kapatid, sino ba mas mahalaga sa atin? Ang Diyos o ibang mga bagay? Ito hindi man ibang mga bagay, ito yung kanyang bugtong na anak. Willing niyang sacrifice yun para sa pagmamahal niya sa Diyos. Isipin natin yun. Ano yung magnitude ng pananampalataya ni Abraham? Kaya tinawag siyang ama ng lahat ng sumasampalataya. Hindi niya pinagkait kahit ang pinakamahalagang tao sa kanya. O iba yung bugtong na anak niya eh. At isipin natin, habang siya pupunta sa lugar na yun, alam niya siya kung anong gagawin nila eh. Kasi iniwanan niya yung mga alila niya mga lalaki, dito na lang kayo kanya, kami at ang binata, pupunta kami sa lugar at kami sasamba sa Diyos. So alam ni Isaac na sila sasamba sa Diyos. At ang pagsamba ng panahon na yon ay ibig sabihin kayo mag-aahin ng hayop. Yun ang pagsamba nila eh. O dumating sila sa lugar na, sabi ni Isaac, nandito ang apoy at ang kahoy, nasaan ang ating iaahain kanya.
Kung ikaw si Abraham, ano magiging pakiramdam mo to? Pag binabasa natin ng Biblia, hindi ito magic. Si Abraham ay taong katulad natin, walang pagkakaiba. Di ba kaya kumakabog ang dibdib ni Abraham? Habang tinatanong sa Lisa, andito yung kahoy, apoy, nasaan ang ating iahin, ganyan. Ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay, ganyan. Tapos tinali niya si Isaac. Kung ikaw si Isaac, anong pakiramdam mo? Hindi naman nakatawa si Isaac. Hindi siya, sumisigaw yun. Baka tinatanong siya, ba't mo ako tinatali, ganyan? Ako ba, iaahin mo? Hindi nakasulat sa Biblia. Pero 100% tinatanong yun ni Isaac. O baka umiyak pa nga si Isaac, di ba? At hindi rin natin kung hindi rin umiyak si Abraham. Tingnan natin ang magnitude ng ng pangyayaring yun. Pero ginawa ni Abraham. So makikita natin kung ano ang pananampalataya ni Abraham. Hindi niya pinagkait kahit pinakamahalagang tao na kanyang bukto na anak para lang siya sumamba sa Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ginawa ni Abraham yun, alam natin. So ano naging bunga ng kanyang pagsunod? Dito sa Genesis chapter 22, tandaan natin, ang ating pagsunod sa Diyos ay hindi walang sagot. Meron mga kapatid, basahin natin. Dito po sa verse 16. Verse 15 nga. Mula sa langit ay muling tinawag na anghel ng Panginoon si Abraham. Ako, pag-aralan niyo po dito, maganda pag-aralan. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon. Pero ang nagsasalita, anghel ng Panginoon. Kailangan natin unawain salita anghel, sinugo ng Panginoon. So sa pagkakataon na ito, ang Panginoon, sinugo niya ang Panginoon. So hindi siyang Panginoon ng Diyos, di ba? So tayo tuloy natin. Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo pinakait sa akin, ganyan. Ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko yung binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kahoy. So may physical na biyaya galing sa Diyos. Pero may itong spiritual sa verse 19 o verse 18. Sa pamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Katulad din po sa atin yan. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, katulad ni Abraham, ganoon din sa atin. Basahin po natin. Ito ating babasa. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging isagala sa gawa ng Panginoon. Laging isagala kanya. Consistent, ibig sabihin. Yawang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Hindi naging walang kabuluhan ang ginawa ni Abraham. Hindi rin maging walang kabuluhan ang pagsunod natin sa Diyos. Katulad ni Abraham. Ito yung nakikita, ito yung pinaka-sakdulang surrender ni Abraham. Ito ang pinaka-sakdulang surrender niya. Kahit ang pinakamahalagang tao, magtunda na, hindi niya pinagkait sa Diyos, sa sumunod. So ito yung mga bagay na surrender ni Abraham. Hindi mga bagay na walang halaga, mga kapatid. Kung pinakita niya sa kanyang complete surrender sa Diyos, kung ano pananampalataya niya sa Diyos. Kaya nakikita natin ngayon bakit si Abraham ay tinatawag na ama ng lahat ng sumasampalataya. Dahil sa kanya ay uliran na pananampalataya sa mga tao. O ang ating Panginoon. Siyempre. Pero tandaan natin ang ating Panginoon, Diyos na katawang tao. Si Abraham ay tao lang. So in other words, approximately sa lahat ng mga tao, siya ang may pananampalataya dapat natin sundin. Ganyan. Kaya tinawag sa ama ng lahat ng sumasampalataya. Marami siya ginibak sa surrender, mga bagay na mahalaga. Para maipakita niya kanyang pananampalataya sa Diyos. Kahit kanyang anak na si Isaac, hindi niya pinagkait sa Diyos. Yun ang makikita natin kay Abraham. Kung susunod tayo sa yapak ni Abraham, tunay na tayo kanyang mga binhi. Tunay na tayo rin itatawaging
tunay na sumasampalataya sa Diyos, tulad ni Abraham. Kaya hindi lahi ito, sabi ng Diyos ng Panginoon. Hindi lahi yan. Kung gagawin niyong ang gawa ng iyong si Abraham, kayo kanya magiging binhi. Kung gagawin natin ang ginawa ni Abraham, hindi yung ginawa niya. Yung espiritu ng kanyang pagsunod sa mga bagay na pinag-utos sa atin ng Panginoon sa araw na ito, tayo binhi ni Abraham. Ngayon, tanong, ito po, ipagbulay-bulayan mo natin. Ano ang ating surrender para sa Panginoon? So, are we willing to surrender ng mga bagay na kahit mahalaga para sa ating Panginoon? Kung di tayo Kristiyano, meron tayong mga bisita ngayon na hindi Kristiyano, kailangan din natin isipin. We'll have to surrender yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos para tayo maging mabuti sa Kanyang paningin. Kasi gusto ng tao yun, automatic eh. Para may utang na loob pa tayo sa Diyos. Hindi wala siyang utang na loob sa atin. Kung di pa tayo Kristiyano, kailangan natin isurrender ang ating sarili sa Panginoon. Kailangan natin isurrender ang ating balik pananampalataya. At ating paniwalaan ang tunay na pananampalataya. Sabi ng Panginoon bago sa umakyat sa langit, ang sumasampalataya at mabautismo na maliligtas. Ang bautismo sinasabi ito, ibig-ibig, hindi. Yung lubog sa tubig na tayo sumasampalataya ng ang Panginoon na matay, na ilibig at taboy na maguli para sa ating kaligtasan. Kailangan natin magsisi kanya. Ang sabi ng Panginoon, maliban na kayo magsipagsisi, ay mamamatay kayo katulad nila. So, chapter 13, verse 3. Kailangan natin ipaig sa ating bibig ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ginagawa kanyang pananampalataya sa puso at sa bibig kanya, ang pagpapakayan, tungo sa kaliligtas. So, Romans chapter 10, verse 9. Kung di pa tayo Kristiyano, inahanyayahan kayo ng Panginoon. Sasampalataya kayo sa Ebanghelyo at ang bautismuhan, may lubog sa tubig, sa pangalan ng Panginoon, ay makakaptan niyo ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. At kung nanatili kayong tapat, makakaptan niyo ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan sa langit na ibibigay sa atin ng Diyos sa kanyang pangalawa at huling pagdating. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ibigay natin muli kay Brother Matthew ang pamula po sa pagpapaawit sa pagsamba natin.